So magandang hapon po sa ating lahat. It's another day in the life of our maestro. So for the first time po makakapanayan po natin ang tinaguri ang idol ng ating bayan, ang idol ko rin. Si Sir Paul, naging inspirasyon ko po sa pagmimisyon. Unang sa lahat po sir, thank you very much na nagkaroon po ako ng chance. Pinaunlakan niyo po ako na makakuha po ng idea, may mga gusto kong malaman at maintindihan sa pagbablog. Kasi alam naman po natin na isa po akong guro. And then, isa pang baguhan, marami po ang mga challenge kasi na aking na-experience sir. So, una sa lahat na hindi ko may tatanggi na naihirapan din ako kung minsan sir. Number one po sa time management, pero na gagawa ko rin ang ginagamit ko almost of my time nandito na weekend, holiday, pagkatapos ng klase nandito na. So there are instances na apektado rin ang mga trabaho ko. Pero since pumasok na ako dito at saka talaga gusto ko itong gawin ever since dahil sa mga misyonero nakapag-aral po ako at nabago ang buhay ko kaya gusto ko rin suplian ng kabutihan mo Lord sa akin in my own way. Through this platform na nakita ko ay mas marami pong time dahil alam ko namang maraming mga kababayan na gustong tumulong. Sir, may tatanong po ako tungkol sa maraming mga tumatawag, gustong magpatulong agad. Kasi ang problema ko, hindi ko naman basta-basta kasi ang alam nila, pag blinag ka na, may tulong na agad. Ako maliit ang channel ko halimbawa wala akong talagang pondo. Nagdedepende po ako sa mga tulong na ibinibigay ng mga sponsor at kung minsan yung sarili kong pera. Halimbawa sir, kung paano kung hindi naman tatanggihan kayo i-turn down. Kung halimbawa may lumapit sa akin na magpapatulong, alam ko naman na hindi niya deserving. Paano kung hindi sila pag hindi mo naman, ano ba, may lumapit sa'yo na ay sir, pwede ba humingi ako ng tulong? So, depende kasi sa tulong na hihingin sa'yo. Pero kung sabi mo naman, kung hindi naman deserving, paano mo ba malaman kung hindi siya deserving? Siyempre, meron ka rin marites. Kumbaga, mayroon ka muna investigation doon sa tutulungan mo. Kaya nga nagkakaroon kami ng scouting. Yung scouting, through scouting, alamin mo yung storya ng buhay ng tutulungan mo para doon pa lang ma-background check mo na kung deserving siya. Halimbawa, yung tutulungan mo, is yung nanay yung lumapit, tulungan yung anak nila. So, kinausap mo yung anak, yes, deserving yung anak. Ang problema, itong parents, pala inom, pala sugal, pala ganyan. So, bakit mo tutulungan yung nanay o yung tatay kung pala sugal, pala inom, di ba? Pag binigay mo yung tulong, saan dadalhin? Pag sugal, pag iinom. Di kawawa yung bata. So, tanggalin mo yung nanay, ihiwalay mo yung bata. So, kung talagang gusto nilang matulungan sila, like for example, ano ba yung kailangan? Like education. Sa education ka lang mag-focus, hindi mo ibibigay yung pera sa nanay at tatay. Allowance sa bata. Yung ganon. Pero kung humingi naman tulong sa'yo, like for example, may sakit. Siyempre ito malaki. Yes, sir. Kasi medical attention yan. So medyo malaki ang gastusan. So dahil sabi mo, hindi ka naman malaking channel, ito lang yung kakayanan mo, ano ba yung pwedeng itulong mo sa bata or sa nahingi ng tulong sa'yo? Walang problema magsabi. Ma'am, pasensya na, ito lang yung okay lang po ba? Ganon. Kung ano yung kaya mo, bukas sa puso mo, ibigay. Kasi hindi naman nasusukat ang pagtulong kung gaano kalaki o kaliit ang binigay. Mali mo sa pamamagitan ng channel mo na yon na tinulungan mo, may tumulong. So dahil sabi mo, hindi naman ganun kalaki ang tinikita mo at personal mo pang pera na ibibigay mo. Kung may sponsor na tumulong, mas mabuti. So dadami yung magbibigay, yung may tutulong mo sa kanya. Pero syempre, in return, yung tutulungan mo na yun, dapat nakikita mo rin kung ano yung ginagawa. Baka bigay ng bigay tayo ng galing sa sponsor, yung bata o yung may sakit, hindi naman pinapagamot. Dapat transparent ka din. I-report mo yung mga perang binigay sa'yo ng sponsor, tapos yung pangpagamot nung tinutulungan mo, dapat din transparent sila. Papakita mo yung mga resibo or kung dinala sa ospital. Papakita mo. Ganun yun. Hindi basta ang tulong ay bigay lang ng bigay. Yan ay
may responsibilidad ka rin. Accountability mo yan. Eh, dapat lahat nakalista. Para transparent. Halimbawa, may lumaki ang ulo, may nag-abuso, kaya gaya ng sinabi mo, sir, may isa sa kanila na hindi ginamit. Paano yung pera o kaya tulong? Paano ko iaano na Okay, hindi stop sila- na. Sa akin, stop ka agad. Okay, gusto mong tulungan ka namin, pero ikaw hindi mo tinutulungan ng sarili mo at niloloko mo pa kami. Kung panloloko yung gagawin sa'yo, stop. Stop mo siya. Kasi ang tulong, minsan lang darating yun. Maring maulit pero matagal. Pero pag binigyan ka ng chance, siguraduhin mo na yung tutulong sa'yo ay papalitan mo rin ng kabutihan. Kung niloloko ka, bigyan mo ng pera, hindi pinagpagamot, stop. Sabi mo sa sponsor, ganito po yung ginawa. Stop. Kung may natitira pa sa yung pera, sasabihin sa'yo ng sponsor, ganito. Sige, tulong mo na lang yan sa iba, sa mas deserve. Doon may bigyan. Then, lastly, Sige. kasi sa dito sir, hindi natin maiiwasan pa rin yung mga may mga sa bagay, may saying na you cannot please everybody. Basher. Yes po sir. O pag basher, love mo yan sila. Okay? Ako yung nag-start, although may basher din ako, pero never ko silang tinrato na kaaway. Never ko silang tinreat na mga mga demos, mga ganyan. No, love ko yan sila. Kasi kapag may basher ka, ibig sabihin, effective na yung ginagawa mo. Huwag mo silang patulan mo sila ng kabutihan. Makita mo na ito lang talaga yung kaya mo, ito lang yung kaya kong gawin. Ma-appreciate nila yung bandang huli. Bandang huli, kapag ikaw ay lumaki na yung channel mo, love ka na nila. Mahal ka na nila. Huwag mo silang patulan, huwag mo silang hayaan mo lang. Kasi hindi naman nila nakikita yung ginagawa mo. Ang nakikita lang nila, yung napapanood nila, pero nasa sa puso, hindi nila yung nakikita. Kasi ikaw yung nandyan. Kaya mo lang. Ako nga dati binabash ako. Yan lang binibigay mo. Bakit yan lang? Yung pinansin, bakit? Ito galing sa puso ko, binigay ko, sabi ko sa sarili ko, darating yung time, pag lumaki yung channel ko, hindi lang yun yung may bibigay ko. Mas sigit. Yun lang, ganun lang. And then, lastly, halimbawa kung may isang sponsor naman na kumbaga parang demanding. Okay, when it comes to demanding ang sponsor, una, pag nag-message sa'yo, interview mo rin ang sponsor. Diba? Ako kasi, sa akin kasi, akilala ko na yung mga sponsor ko. Talagang may tiwala, alam ko na yan. So, pag ang sponsor mo ay may nagsabi, itong gawin mo, inuutusan ka na, ganito, ganyan. Yung sa tingin mo na hindi na tama, dun mo lang sasabihan. Ma'am, pwede ba dito lang muna tayo? Halfway tayo. Ano ba, ito, inuutusan ka niya ganito, gawin mo. Kaya lang, medyo labag na sa'yo at parang hindi makakabuti. Stop mo. Mag-usap kayo. Na hindi siya ma-open. Pero kung talagang hinahawakan ka na niya sa liig at parang inuutos-utusan ka na niya na kahit alam mong mali na at hindi talaga yun ang tama, wag mong gagawin. Kasi may isip ka, alam mo yung tama at hindi. Bakit mo susundin yung sponsor na kakapahamak mo naman? Ano ba yung example ng ganon? Bakit mo nakita? May sponsor ba na or may masamang intention or parang hinahawakan ka sa liig? Halimbawa, kung gusto niyang, halimbawa, na-direkta yung tulong na lang Sa tinutulungan? o sa pamilya. No problem. Okay lang ko yun. Okay, kung ang gusto ng sponsor, dumarensya sa tutulungan nila, no problem. Ibigay mo yung tamang pangalan nila o what, kung contact number, ibigay mo. Labas ka na doon. So if ever, halimbawa, si Totoy, ang beneficiary, dumiretso sa sponsor, kay Totoy, doon na niya pinapadala ang mga allowances. Ngayon, si Totoy naman, hindi siya namomonitor ng sponsor, pala sugal, pala inom, pala ganyan. Hindi mo nakasalanan yun. Ang ending, ang nabiktima, ito yung sponsor. Kasi hindi siya nakinig. Na dapat sa'yo dumaan, hindi doon. Pero kawawa rin siya. Kasi, pero pinapadala niya, hindi niya nakikita kung saan nagagaling. Pero kung yun talaga yung kagustuhan niya, hayaan mo lang. At least, safe ka. Wala ka sa lahat. Yun ang gusto niya eh. Okay. Ang last. Halimbawa may tinutulungan ako sir, binibigyan na siya ng direkta ng
sponsor. And then, Hindi kumbaga, sinasabi sa'yo. at saka halimbawa kung may nabago sa kanyang ugali, halimbawa, Okay, ganito, kausapin mo na yung sponsor. Sabihin mo, ma'am, nalaman ko, hindi pinaalam sa'yo na pinapadala na siya. Ma'am, nalaman ko po kasi ganito, ganyan. Hindi naman po na pinapakailangan ko kayo, pinapangunahan. Dahil may respeto naman po ako sa inyo. Sana may respeto din po sana sa akin. Kasi ako yung tumulong sa bata. Pinaalam sana sa'yo. Walang problema kung dumukit ka po kayo doon. Ngayon, pag nakita mo sa itong bata, nagbabago, ganito na yung naging asal niya. Sabihin mo pa rin sa sponsor niya kasi hindi nakikita niya. Dahil kung gusto mong tumulong, hindi lang yung bata yung natutulungan mo, pati din yung sponsor. Sabihin mo kasi nagbabago na po. Ano ba nangyari dun sa tinutulungan para mo nasabi nagbabago? parang nagbago yung behavior ng tinutulungan. Yumabang, naging ganito. So parang feel parang yung basta kasi kilala mo naman kasi yung taong tinutulungan mo. Yung pakikitungo niya, yung bawa parang hindi ka na napapakinggan. Okay. So ang maitutulong mo nga doon, hindi sa nagsisipsip ka sa sponsor, hindi sa nagmamarites ka, ito lang yung sabihin mo sa kanya na yung napapansin mo, bakit yung passive observation ng naging behavior ng bata, ikaw magsabi sa sponsor. Para malaman kasi kung makikita mo na gano'n, parang niluloko din niya yung sponsor mo. Akala na sponsor mo, mabait siya. Pero pala, nagbabago na. Sabi mo sa sponsor mo. Diba? Para at least nakatulong ka rin sa sponsor mo. Kahit na meron kayong hindi masyadong naging close at dumiretso doon. Yung tulong pa rin doon sa sponsor kasi nasa starting tayo. Opo, sir. Ano pa? Wala na? Yun lang? Cut! So thank you very much po, sir. Ang dami kong nalaman. Hindi ko naman sinasabi na nangyari, pero yung mga posibleng alam nating na mangyari in the future, nang sa ganun po alam po natin ang ating gagawin so that yung pag-charity po natin ay smooth. Magagawa po natin. Kasi as I said na tao po lamang tayo na nagmi-mistake din tayo minsan. Kahit na may pinag-aralan po tayo, sir, hindi lahat ng bagay ay nakikita natin ang gulo kasi I'm not a perfect one. Kaya kung may nagsasuggest po, hindi ko sila sinasagot. Kung alam kong maganda, ginagawa ko na lang sa mga vlog, nakikita na lang doon yung mga thank you. So maraming salamat, sir. Yeah, Ano bang pinaka-last na payo mo sa akin, sir, na siguro na magiging gabay ko po, sir? Okay. Tuloy mo lang. Huwag kang tutulong kung hindi galing sa puso mo. O ginagawa mo lang yan dahil kagustuhan mo na magpasikat ka. Pero kung hindi bukas sa puso mo yung pagtulong, huwag mong gawin. Kasi ang ending noon, ang balik noon sa'yo, iba din. Pero pagkabutihan na galing sa puso mo, iba rin ang balik mo yung good karma. Diba? Tapos pag tumulong ka, huwag mong pansinin kung konti o malaki yung binigay mo. Basta galing sa puso. Basta genuine yung puso mo. Yun ang importante. Ha? Yes. Hayaan mo yung basher. Ha? Kasi basher na yan sila eh. Pag bash sila ng bash sa'yo, effective yung ginagawa mo. Pero, dapat yung pambabash nila sa'yo ay kabaliktaran. Gumagawa ka ng mabuti, yung nakikita nila mali. Pag binabash ka naman nila at nakikita talaga nilang mali ka, mali talaga yun. Maraming sinasabi ng iba na deserve mong mabash. Diba? Paano mo i-handle yun? Siyempre ikaw magagalit ka, may nabasa kang. Minsan pag nababasa ka kasi ng comment, lalo't pag nasa charity ka, manggigigil ka eh. Minsan nawawala ka sa sarili mo, papatulan mo. Masasaktan ka, mag-iinit ang ulo mo. Huwag ganun. Pag may nag-comment sa'yo, comment mo na lang na I love you po. Pag binasa nila, bakit I love you sinabi niya sa akin, yung binas ko na nga. Yun yung binalik mo sa kanya. I love you po, God bless. Para maintindihan nila na ikaw ay totoong tao. Bakit mo papatulan yung basher? Dahil gusto mo umano yung channel mo? No? Pag pinatulan mo yan, ikaw rin kawawa. Yes. Kasi nag-create lang yun ng pagkalito eh. Nag-create sa'yo ng kaibang expression eh. Tapos yung pakiramdam mo parang high blood ka na. Larong nawala ka sa control, nag-live ka.
Cha-cha-cha-cha-cha. Itatulan mo yung basher. Ang ending, binash ka na lang. Diba? Hayaan mo lang. Kasi kung gusto mo talagang mag-charity vlogger ka, dapat malawak yung pangunawa. Malawak. At saka yung pasensya mo talaga. Pasensya. Saka laanan mo siya ng oras. Mahirap marating yung ganito. Marami kang pagdadaanan. Hindi siya basta-basta. Kaya kung gusto mo talaga yan, ituloy mo na. Iputin mo yung buong abra. Hanggang saan ka makarating. Pero syempre may profession ka eh. Yes po, sir. So mahirap hatiin yung oras sa trabaho at saka sa pag-vlog. Kasi gusto mo maging content creator ka, ay meron ka namang career na talagang yun napamahal sa'yo. So affected. So hindi ka makakapag full time into charity. So, isisingit mo lang siya sa mga ibang oras mo. Diba? Pero kung talagang gusto mo iyan, bigyan mo ng oras. Okay. Kasi ang vlogging is tinatrabaho. Okay, sir. Ganun din yun eh, parang nagtrabaho ka. Diba yung pagiging guro mo, tinrabaho mo. Kung ano-anong hirap ang pinagdaanan mo, nag-exam ka, para matupad mo yung pagiging ganyan. Ganun din ang charity, paggawa ng content. Diba? Ay video ka nga lang dito dyan. Diba? Kung hindi ka na pinapanood, dahil hindi nila nagugustuhan yung ginagawa mo ng kwenta. Pero kung ginagawa mo namang pag-vlog, eh maganda yung mga content na ginagawa mo, nagugustuhan ng tao. Kaya lumalaki dyan. Parang kang nagbibenta ng isang pagkain sa tao na paano ba nila bibilhin na masarap ba o hindi. Ganun din sa atin. Kailangan yung laman ng content mo, busog, hindi boring, hindi nakakasawa. Hindi yung pag nag-vlog ka, sige lang. Minsan, bumabalintong pa yung camera, nakakahilo. So yung nanonood, hilo na. Di ba? Yes, sir. O, kaya minsan mahina yung boses mo. Laksan mo yung boses. Kaya yung iba nag-i-invest na pag bili ng mic. So, para ma-improve nila yung quality na pag-vlog. Kasi nandun na yun eh. Kaya kailangan pag gumawa ka ng content, maganda yung quality, maganda yung content na ginagawa mo, kumbaga sa tawag dyan, kumbaga sa ulam, kumpleto ricados. Ganon. Parang hindi boring. Diba? Mag-vlog ka ngayon. Kwentuhan lang yun ng kwento. Diba? It's boring na yun. Mas magreklamo ka, ba't ang maliit ang views ko? Eh, boring ka kasi panoorin eh. So, maghahanap mo yun yung viewers na mas kaaya-ayang panoorin. Pwede mong lagay ng well, no problem. It's up to you kung paano mo papaganda yung content mo. Meron pa? Wala na po, sir. So, sir, wala akong masabi. Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyong patuloy na pagsusuporta po sa ating munting channel. Yung sinabi ko po, pinasok ko po ito because I wanted to help, Yes. make a difference, lalong-lalo na sa mga kabataan. Mga katulad ko rin na nanggaling sa wala. Kahit paano makakatulong tayo. So, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Maestro. Ayan. Supportahan niyo po si Maestro. Para sa kanyang adikain na makatulong, palaki niyo po yung kanyang munting channel. No? Salamat po. So, thank you po. Okay. So, ayun, galing na po tayo kay Sir Paul. Talagang di ko may paliwanag po ang aking sobrang kasiyahan dahil nakausap ko ang taong iniidolo ko ng personal. Karoon kami ng pagkakataon na talaga na ay bahagi niya ang kanyang katalinuhan, ang mga bagay na dapat kung gagawin na magiging gabay ko sa pagpapatuloy ko sa aking munting pagmimisyon dito sa probinsya ng Cabo. Marami akong natutunan, wala po akong masabi. He's so kind. Wala, napakabait, napaka down to earth ni Sir Paul. Marami na akong nakasamang tao pero iba si Sir Paul talaga. Talagang siya yung tao talagang may puso, talagang may compassion and then may
pagmamahal sa kanyang kapwa. Kaya napakalaking utang na loob ko po kay Sir Paul. Wala hanggang pasasalamat. Dahil hindi na lang siya yung inspirasyon ko, yung napapanood ko, yung iniidolo ko, kundi mismo siya na rin mismo ang nagbigay sa akin ng payo, kumbaga nagbigay sa akin ng guiding light, kung ano man ang aking maranasan sa ating pagmimisyon. At higit po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat kay Tita PB Lab dahil po sa kanya ako po ay nakapasok dito sa mundo ng pagmimisyon. At dahil na rin kay Tita PB Lab ay nakilala at nakasama ko po si Sir Paul. Tita PB Lab is helping me, inspire me, and coaching me on what I'm going to do sa ating pagmimisyon. Hindi lang niya ako tinutulungan sa aking pagmimisyon, and she is also supporting me in my studies. Kaya maraming salamat po, Tita PB Lab. At sa mga sponsors po natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi man po tayo nagkakakilala, pero nagpapaabot kayo ng iba't ibang uri ng tulong para sa ating mga kababayang nangangailangan. You are our heroes in our present time. Sana ay huwag po kayo magsawa sa inyong pag-abot ng tulong sa ating mga nangangailangang kababayan. Ako lamang ang inyong kanang kabay upang maipaabot natin ang inyong iba't ibang uri ng pagmamahal. At sa mga kapwa kong baguhan sa pagmimisyon, naway ang video ito ay magbigay sa inyo ng kahit konting inspirasyon, lalong-lalo na sa mga pangaral na ibinahagi po sa atin ni Sir Paul. Hindi man po tayo magkakakilala, pero alam ko na isa po ang ating hangarin: to spread compassion and our love to our fellow men. Kaya nang sinabi ni Sir Paul, ituloy nyo lang. Ituloy lang natin. At sa lahat po ng mga subscribers, followers, and viewers, maraming salamat po sa inyong paglalaan, sa inyong napakahalagang oras. May God bless all of you. At sa lahat pa po ng mga gustong mag-subscribe, huwag po kayong mahiya. Ako po ang nahiya sa inyo, and you are all most welcome in our humble channel, Maestro John TV. You are welcome. And above all, maraming salamat po sa inyong lahat. As I always say sa ating pagmimisyon, please spread kindness, spread compassion, spread love sa lahat po ng ating mga kababayan, ang ating mga kapitbahay, at sino mang nangangailangan ng ating tulong at pagmamahal. Dito pa rin ang ating maestro saying, I love you today, tomorrow, and forever. To God be the glory.